ito sa natatanging operasyon psychological at unconventional warfare, mapatubig lupang mga kapulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatuloy ng Mas Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon at teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniyakan ng tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue and relief operations si Runay III. Sila ang tinaguriang mga buyer na mapag-ingat, tagabantay ng ating himpapang Sir Melino Tusi, Mr. Lawrence Abastar, Benefe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po, Joel Kasukanan, Victoria de la Vega Jr., Joel Bali, Asdani, Dr. Palapakan para sa Parada ng Kalayaan! Ang aming hatid na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kababayan at panauhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating ika-126 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa posisyon ng isang malayang bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito na may paksang diwang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan. Isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagintingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Maaasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng Sandatahang Lakas. Pinangungunahan nito ni Major General Domingo Vico Boy, Commander ng Installation Management Command, Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonel Domingo Misiola Jr., Christopher Villanueva, Sadili Taburo, Vic Michael Baring, at Captain Boyd Alvarado at Jonathan Salvilla. Mangyayaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Na po magsiyupo ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peter Swan Rivera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamuno ni Brigadier General Ronnie Betingtay. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Simenato Capili, Lester Sinlao, Alan Silyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Ruyon. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Chan Christopher Montania. Mula sa prestigyosong Akademya Militar sa bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating Sandatahang Lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinamumunuan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng laban na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinaguriang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa lampersa ng Philippine Navy. Ang talupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang maglingkod ang Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniyaang papangantas ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bigyan itong maging world-class, multi-ready at gross domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander George Ciscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sa kupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue and relief operations sa panahon ng kalamidad at kabilang na rin
ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang tulupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinamumunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sirunay III. Sila ang tinaguriang mga agyal na mapag-ingat, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Steven Tulnoan. Ang kanyang kanapunan, Lieutenant Colonel Sermelino Tusi, Christopher Lawrence Abasar, Benefe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang kalupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manalvis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations, mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit nito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang maling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Kelvin Lingan. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kapulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatuloy ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang alay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ang kanyang kalugunan, Police Colonels Joel Kasupalan, Victorio de la Vega Jr., Joel Bari Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at John de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Inuhubog ang mga karakter ng mga kadete dito upang mamuno sa hinaharap ng nananahig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ng Special Action Force sa kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang Special Operations Unit sa pangunguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ang pangarapin o misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kanugunan, Coast Guard Captain Sector Rapid Michael Andag, Oliver Canseco, Coast Guard Commanders Alberto Pere, Alexander Cortuz at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Juane. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul S. Kakanitli. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection,
Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinutuhan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslang, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Tia, Aristotel Banyaga, Eugene Briones at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Chief Atienza. Responsable ang ahensya nito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa presyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection ng BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Suralta Buracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology. Binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Gagapie, Lorenzo Reyes Severino Vita, Ronaldo Sena Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol at Ruelito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutunan ng pansin nito ng pakaingatan at itigawak ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umpisa ng investigasyon, mga naghihintay sa pinag na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Coleris. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayara, Kevin Codamon at Roy Castillo. Narinig po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bogalit at Raymond Padricawan. Kinakatawa ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa illegal na droga. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawili ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PIDEA ay namumula sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng mga programa na naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng illegal na droga. Mga kababayan, ating pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pamansang pulisya at ang palad baybayin ng Pilipinas. Kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Jail Management and Technology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, kakimasaya at kapayapaan sa buong kapuluan para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Sa pagsilang ng ating republika, mga makasaysayang mga kaganapan ang mga